Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Saan man tayo sulok ng mundo. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan at ligtas sa anuman masamang kapahamakan. At bago ang lahat, shoutout muna tayo sa founder ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, syempre kay Jack Matubang, at sa lahat ng mga sponsor na walang sawa tumulong sa mga nangangailangan. More blessing to come. At syempre, shoutout sa Kalingap Strikers, hindi ko na maisa-isa, at shoutout din sa mga kaibigan ko dito sa mundo ng YouTube. Tita Thankful, Migalab shoutout. Tita Lydia, Pexelixi, Hayats Mix Vlog, Cell TV PH, Migalab shoutout sa inyong lahat. At ayan na ngayon ang ating reaction video. Nandyan itong beneficiary ni Kalingap Ido, si Romel. At yan po ngayon ang ating re-reaksyonan dahil nga hindi ko nagustuhan ang mga sinasabi nitong bata na ito sa kay Kalingap Ido. At yan nga napanood nyo naman kung ano ang kanyang mga pinagsasabi dito sa kay Kalingap Ido, at ito si Kalingap Ido ay talaga lang na tapat lang siya. Tapat lang siya dahil kung tutuusin, si Kalingap Ido kung siya ay hindi lang tapat, ay dapat yung mga pinagsasabi ni Romel ay kinat niya yun. Pero hindi kinat ni Kalingap Ido at ipinakita lang niya dahil alam naman ng mga karamihan kung ano ang sasabihin doon ni Romel sa kay Kalingap Ido ay hindi tayo maniniwala dahil itong bata na nga ay kahit mismo ang tito niya ay nagsasabi na may pangit na asal itong bata na ito. At salamat naman at naintindihan ni Kalingap Ido dahil sabi nga ni Kalingap Ido na ito si Romel ay nangkukulang sa pagmamahal ng magulang dahil lumaki siya mag-isa. Yun ang sabi. Kaya nagpakumbaba kumbaga si Kalingap Ido dito sa kay Romel. Ang bait ni Kalingap Ido dyan sa pananalita niya, kahit siya ay pinagsabihan ni Romel ng ganon, ay may chance pa rin si Romel na parang tatanggapin niya kung halimbawa man magbago. Pero sa ngayon ay ang sabi niya, last vlog niya yun kay Romel. At maniniwala ba kayo sa sinasabi ni Romel na pag sumasama daw siya ay walang pagkain? Hindi naman siguro. 'Di ba? Ang sagot ni Kalingap Ido, nasaan ang binibigay ko? Kapag binibigyan kayo, kung halimbawa man kasama kayo, kapag binibigyan kayo ng pera, hindi na kayo sasagutin ni Kalingap Ido dahil may pera na siya. Bahala na kayo kung ano pa ang pagkain, kung ano ang gusto nyong bilhin na pagkain. Huwag na kayong umasa. Basta may binibigay naman pala siya na pera sa inyo. At ito na nga, ang sinasabi mo na kapag mag-utos, hindi ka uutusan kung tama ang ginagawa mo. Ganun naman talaga Kapag mali at hindi tama ang ginagawa mo, talagang pupunain ka. 'Di ba? Pupunain ka sa pagkaganyan na ugali mo ay hindi ka pwede mamasukan kung kahit saan na pagkaganyan. Ikaw pa ang busing. 'Di ba? Ikaw pa ang busing diyan sa pananalita mo. Sa totoo lang, ikaw ang naging busing. Pasalamat ka sa mga pananalita mo ay hindi ka sinagot-sagot ni Kalingap Ido. Dahil nga, naintindihan ka at ayan, pati natuloy, yung kapatid mo ay nadamay na sa kagaguhan mo. Itong bata na ito, sa totoo lang. Kasi sabi ni 17 pa lang daw yan Sabi ni Kalingap Ido, 17 pa lang ang edad ni Romel. At ayun, talagang mayroon na siya talagang sariling prinsipyo. May sariling siya. Kasi nga ay
Kahit na may bahay nga doon sa bukid, ay gumawa pa talaga siya sa sarili niyang bahay. Kaya sa mga ganyang tao na hindi nakikipaghalubilo, talagang may ugali yan na hindi maganda. Sa totoo lang, ay hindi ko nagustuhan sa bata na yun yung sinabihan niya si Kalingap Edo na dapat daw pag mag-utos daw ay tuturuan sila kung ano ang gagawin. Matagal ka na na nagtatrabaho kay Kalingap Edo. Kung ano ang ginagawa nyo sa araw-araw, di ganun ang gawin nyo, hindi na kailangan paturuan, magkusa. Kung ano ang dapat gawin. Hindi yung maghihintay ka maghapon, turuan ka kung ano ang gagawin mo. Diba? Tapos ayaw mo pa, ang sabi mo yung pag makapag-utos. Diba? Kasi hindi kayo uutusan kung gumagawa kayo. Hindi kayo pupunain kung maganda ang tama ang ginagawa nyo. Diba? Aba, saan ka pa? Diyos ko Lord, itong bata na ito, dapat lang talaga itong bata na ito ay wag muna ito pansinin ni Kalingap Edo kasi pangit ang kanyang ginawa. At isa pa, tama rin lang na pinarinig ni Kalingap Edo kung ano ang ugali na pinakita sa bata na yan dahil baka paghanapan si Kalingap Edo kung nasaan na ang beneficiary muna si Romel. Kasi alam mo naman, ang mga ibang viewer, kapag nakikita nila na may beneficiary ka, hinahanap kung hindi mo na ibinablog. Kaya tama lang ang ginawa ni Kalingap Edo na hindi kinat kung ano ang mga pinagsasabi nitong bata na ito para makita din ng mga viewer, ng mga nagmamahal kay Romel na lagi na binablog ni Kalingap Edo para hindi ng mga viewer hanapin si Romel. Kaya matalino si Kalingap Edo. Ipinakita niya na ganun talaga ang ugali ni Romel para, 'di ba, hindi sa kanya hanapin. Hindi manggaling sa kanya na sabihin ng mga viewers pangit ang ugali ni Kalingap Edo dahil sinisiraan ang kanyang beneficiary. Kaya ang ginawa ni Kalingap Edo ay ipinakita sa atin na ganun ang mga sagot sa kanya ni Romel. Kaya, ayan, si Kalingap Edo, hindi po yun, di ba, naninira sa kanyang beneficiary. Kinakampihan pa niya ang kanyang beneficiary. Ipinaglalaban na yan. Kapag beneficiary, ipinaglalaban niya yan. Kahit maraming basher. Kasi kahit pa siya mabas sa karamihan, kapag beneficiary niya, kinakampihan niya yan. Tulad sa kay Arjen noon. Diba? Kahit nabas siya sa karamihan, ipinagtanggol niya si Arjen dahil nga beneficiary niya. Ganon. Kaya ngayon, tama ang ginawa. Yan din ang napansin ko kay Kalingap Edo na hindi niya kinat kahit masama ang mga pinagsasabi na sinabi ni Romel na hindi daw siya, kaya daw siya hindi na pumapasok dahil nga ganon ang ugali ni Kalingap Edo at pag sumasama sila sa vlog, hindi pinapakain, gaano yan katotoo. Namimigay nga, binibigyan, pinabahayan ka nga. Diba? Bahay ba yun? Pabahay ba yun ni Kalingap Edo? Tama ba ako? Doon na nandoon yung mga binigyan ka nga, pagkain pa kaya? Pagkain lang yun? Huwag ka naman magpasobra. Boy! At hindi nahihiya si Kalingap Edo kung ano man ang sinabi doon ni Romel na hindi pinapakain dahil hindi naman niya yung gawain. Sinadya talaga yun. Sinadya ni Kalingap Edo na marinig ng kalahatan na ganun ang pinagsasabi sa kanya ni Romel. Diba? Kaya, yan ang totoong tunay na ugali. Hindi nagtatago kahit marami pa ang sinabi sa kanya ni Romel na masasakit, pero hindi talaga yan kinat ni Kalingap Edo. Dahil alam ni Kalingap Edo na
mga ibang viewer. Halimbawa, kung mayroong nagmamahal dito kay Romel ay hinahanap sa kanya at sasabihin, bakit iniwanan ng walang dahilan? Tama yan, kapag beneficiary na nagkakamali, ipakita kung ano ang mga kasalanan nila. Huwag takpan na ganun ang ugali. 'Di ba? Natuto na rin si Kalingap Edo. Kaya hanggang dito na lang. See you next live and upload. Panoorin nyo po ang upload ni Kalingap Edo sa kay Romel dahil hindi na ako kumuha ng clips. Panoorin nyo po doon at hindi nyo magugustuhan ang mga pinagsasabi ni Romel. Bye-bye! See you next live and upload. God bless sa ating lahat.